So, ang kailan nyo uli pwede tatamnan ito pagka ano eh? Gaya ko nga to. Kasi ang panagulan, sinasala ko, gagawin kong pagka ano nito, sasakahin ko na uli. Okay. Ano itatanim nyo? Hindi palay din. Palay din. Sapal kasi, hindi ako naghahalaman kasi iba. Okay. kahit ano itanim ko dito na halaman, ang kalaban ay alikabok. By the way, saang lugar pa po pala ito? Banay-Banay. Ano pong lugar? Barangay Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. Cabuyao, Laguna. May palayan pala dito sa Cabuyao. Oo. Pero para ikaw na lang. Hindi, malasa daw sa Silangan, meron pa. Siguro mga almost 200 hectares. Sa Silangan, Pero dito sa lugar mo, ikaw na lang. Oo, dito sa Banay. Malaki pa pala yung palayan dito. Okay, tuloy po natin. Bakit, sir, sabi mo kanina, palay lang lagi ang tinatanim mo dito? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir, hindi ka ba doktor? Doktor? Sa MS lang ako, wala akong PhD. Wala kang PhD. Kape! MS lang, tayo kuya. MS Masteral po yan. Oo, wow! Soil Science, big time. Oo. Soil Science. Nagkapalad na makatapos. Hawa ng Diyos. Hindi sumama si Ma'am Jing eh. Sabi ko, sunduin ko eh. Ayaw eh. Kita sa Facebook sa Vietnam. Ay, aba. Maraming rice field sa Vietnam. Ay, opo, pupunta ko kami sa ano. Saan? Pupunta ko kami sa June. Kulong Delta. May ba? Opo, sa Delta. Kulong Delta. Doon sa Rice Research Institute doon nila. Sa Ng Erie. Delta. Hindi, ng Vietnam. Ng Vietnam. Oo. Meron silang Rice Research Institute doon sa Vietnam. Tatlong kape. Sa Kulong. Punta kami doon. Sa Tour. Magtutur Sa May. kayo. Opo. Maganda. May, oo. Taiwan ang puntahan mo. Ay, yung mga rice field. Sa May. Ako, Rice field at saka... Sa May, nasa Taiwan ako pupunta. Yan ako, anak sa Taiwan. sa Taiwan. Ano sir, gagawin niyo sa Taiwan? Ano lang nung imbitado lang ako nung anak ko. Andun ang anak ko, nagtatrabaho sa Worldberg. Baka pwede mo kaming isama doon. Hindi ako, wala akong power. Hindi, sagot ko yung akin. Basta isama mo lang ako. Masarap. Nakarating ka na ba ng Taiwan? Di ba? Nakarating. Maganda sa Taiwan, sabi Sa nung Pintong, Kaohsiung, doon sa South. Ang ganda ng farming nila. Oo, magandang farming doon. Tsaka vegetable, alam mo naman, vegetable sa Taiwan. Yan. Si sir, Hindi pa ako nagkakape. Hindi ka nakakape? Hindi ka nagkakape. Hindi po. Ano nga pala nangyari sa iyo nung after our trip doon? Nagkasakit ka ba? Ano nangyari? Nagka-flu? Pneumonia. Nako, kasi ako, ma-share ko, nagkano ako rin, flu. Kailan? Nung Magkasama tayo? Oo, na-hospital ako ng ilang oras lang eh. Sabi ng anak ko, tumawag pa nga yung anak ko eh. Ba't ka dyan sa hospital? Okay, masama pakiramdam ko. Ito sa Global Bae, sa Bae Laguna, after Los Baños Bae. Global. Ang lumalabas, nag-on yung vertigo ko. Yung vertigo. Okay. Sobra siguro ang stress. Pagod. Ay, ikaw, na-confine ka sa ospital. 1 linggo. Pag umubo ako, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, hindi mo makontrol. Hindi na ako makahinga hanggang sa mahimatay na ako. Nag-ano ka? Nag-collapse? Oo. Tapos, ginagano na lang. Maalimpungatan ako. Gabi yun? Uy, ilang beses po. Ang dami, Sofia, no? Megit 10 beses akong ganon. Ano ba?
Kaya tuwing uubo na ako, natataranta na sila lahat. Kasi yun Pasalamat Hindi, sa ano nagsusunod ang gawin mo? Minom ka ng Pumisil. Ayun, Pumisil. Lalabas Inireseta yan. sa akin yung Pumisil. Gawin Yun mo ang yung anong- gawin ano mo yung if not maintenance, gawin mo yung pagka matutulog. Pumisil. Yun ang reseta sa akin ng anak ko. Ano, yung anak ko pedya. Nasa Texas. Okay. Ayun. Kaya yun. Yung anak ko, marami siyang kaibigan na doktor. Yung doktor din yung anak niya. Ano, dito sa Kalamba doktor, saka dito. Plumisil, buddy. Plumisil. Si Sir Danny, matibay. Ewan, hindi ko alam. Butit, naka-ano po kayo ngayon? Ha? Butit, naka... Hindi, gano'n naman, on the go yan. Awa ng Diyos Sinasama ko ngayon sa Bacolod eh. Nasama nga kami nun sa Bacolod pag gano'n. Meron pa pala akong isang ano, may malaking problema dyan sa Baguio. Yung club roots. Ako nag-solve noon. Ano yung club roots? Yung Yung ng Plasmodiaspora. family ng cabbage. Okay. Ako Family nag-solve ng nun. cabbage, mga broccoli, Oo. cabbage, Cabbage. cauliflower, yan ang mga pamilya niya. Pamilya nung halamang yun. Parang kamatis. Oo. Pamilya ng ng sili. Tsaka talong. Yan, family yan. So, anong nangyari po doon? Nagpaganda ko yung ani nila. Sa tuwa ko nga, yung isang truck na repolyo, binili ko. Isang 6-wheeler na ganyan. Saan mo dinala? Sir? Wala, yung iba, Pinamigay pinamigay ko lang. Oo. Pinamigay. Sa tuwa ko Natuwa kasi, siya. isang taon ko ni-research yun. So, ano ang plano ngayon? Doon mo... Puntahan natin, pupuntahan sir, tayo. yung farmer. Baka gusto mong Breakfast muna? Hindi. Ay, di, magtrabaho na muna tayo, sir. Video mo siya na ang plano kasi Doon na siguro? Doon na? Mag-speak siya about marriage check. Opo. O kung gusto mo, dito na. O doon. Ay, dito na po. Doon na. Siya Kasi sa actual na. Ayan. Sir, magpakilala po muna tayo lahat, sir, sa sige. camera. Si Sir Danny Panganiban. Sir Danny. Yes, magandang umaga po. At ako po si Danny Panganiban, ang president ng Vericheck Corporation. Ayan. Sila po ang may produkto na Dolomite. At Coco Dust. Coco Dust. and Coco Dust. Ayan. Sir, yung Dolomite mo, may brand name na. Meron. Ano pang pangalan? Actually, ang brand niya, Dolomite. Dolomite. Dolomite talaga. Then, as ang is. brand name. Oo. As is. Dolomite, ang brand Okay. name. Sir, pakilala rin po kayo. Tayo po ay si Serapin Amarante na nagsishare ng ating technical knowledge Apo. sa programa ni Sir Danny Panganiban tungkol sa agriculture, specifically doon po sa rice production. Kaya ang kanya pong produkto ay yung Coco Dust na organic fertilizer sa rice. At yung soil conditioner, ayun naman Dolomite. Yung Dolomite. Soil conditioner. Soil conditioner pala Soil siya, conditioner. sir. Okay, Opo. yung soil Sir, conditioner. ano po ang nickname ninyo? Apin. Sir Apin. Sir Apin. Sir Apin. Sir Apin. Senior Ayan. scientist naman. At si Sir Apin ay dating senior scientist. Nagkapalad po tayo na makapagtrabaho sa IRI. Sa IRI, International Rice Research Institute. Ayan. From 3 dekada mahigit ako nagtrabaho doon. Oo. 1975 to 2011. Wow. Andun Sir, tayo. kayo yung mga gumagawa ng mga research sa Rice Oo. IRI. Pagka po nagkataon at pwede niyong i-google yung pangalan ko, Serapin Amarante. Ayan. Serapin T. Amarante. At lalabas po doon ang mga nagawa naming mga research. paper. Makikita mula sa fertilization ng rice hanggang sa mga yung pagbibigay ng tamang dami ng abono at saka tubig. Ayan, Yung alternate wetting and drying sa rice. Oo. Plus yung minimum at maximum fertilization sa rice. Ayan. Yeah, Maswerte tayo dahil senior sa mga senior na scientist ang ating Ay, matanda na kasama. Oo. Soils major yan. tayo.
At saka ano rin do, sir, soil Nung ako po yung nakakatapos, may awan Diyos ng BS, ang major ko sa BS, Agronomy and Agronomy. Soils. and soil. Minor Agronomy, Major Soils. Sa UP Los Baños po yan. Nung ako'y mag-masters, ganun din. Ang major ko, Soils, ang minor Agronomy. Okay. Sir, ano pong pangalan ninyo? Dani, De Leon. Ilan taon na po kayo, Sir Danny? Magsa-75. Okay. Kasi Magsi-75 at nagsasaka pa rin kayo. Oo. So, nung araw siguro to sir, puro palayan lahat noon. Palaya lahat yan. Walang ano. Pero kayo na lang natira dito. Wala nga natitira. Ayan. Kanang ano ko pa rin ang pagsasaka. Ang pagsasaka. Okay. Sir, lapitan natin. Sige, Doon po sige. tayo magkwentuhan. Oo. Sige. Ayan, nakita nyo naman, no? Puro, ano na, bahayan na yung kapitbahay ni Sir Danny. Siya lang ang mayroong palayan dito. Siya lang. Ang iba, building na. Oo. So, Hindi mo binenta yung lupa mo. Hindi ko binibenta talaga. Hindi mo binibenta talaga. Oo. Ilang hektarya po ito? Sa pitong metro, 7,000 metro karada, 0.7 hectares. 7,000. 7,000. 0.7 hectares. Wow. Pero, pakisabi nyo pa kung ano ang inyong ilagay. Nagamit ba kayo ng dolomite? Siguro sa mga 5 taon na ako, na hindi gumamit ng dolomite. Pero, gumagana pa rin ng dolomite kasi nga, hindi ako nagamit ng Abono. ng fertilizer, synthetic. Kaya yung dolomite, kaya nga, ang paghinog dyan, hindi napapareho. Hindi ako na nakakakuha ng dolomite dyan kay Tokayaw. Ngayon, meron na nga ulit. Kukuha ulit ako dyan. Ayan. To sa kaang to, kung meron, kukuha na ako. Bibigyan kayo. Bibigyan daw kayo. Bibigyan ko, lalagyan ko ulit yan ng 10. Oo. Ito pong laki ng inyong area na to, rice field. Yes, sir. Gaano po ang inyong inaane? Per hectare? Kapag tag-araw, pinakababa nito ang 130. Oo. 130 ka ba isang hektarya? Malaki ang ano eh. Pero, Isang hektarya o 0.7 lang? oo. 2.7. 2.7. 2.7 yun, ang laki. Ang laki yan. 2.7. Hindi, 0.7. 2.7. 0.7. 0.7. Yan. Ang laki na, ang laki Yun na. yung 130 ang malaki. ina-harvest nyo. Malaki, malaki. Inanaya ko pa nga ito nung naganap pa ang dolomite, nung malakas pa ang dolomite. Inanaya ko ng 180 yan. Oo. Ang laki. Sabi ko sa iyo eh. Talaga, sir? Sir Danny, ano po ang inyong, anong klaseng bini yan? Anong, Ngayon, ang tanim ko ay hybrid. Hybrid. Pagka inbred, umaana ako ng 145. pagka Inbred, 145. mas mataas pa inbred. Hindi, itong hybrid. Okay. Saan kayo nakuha ng bini, ng hybrid? Bumibili ako doon sa Los Baños. Okay. Sa BPI, Los Baños. Hindi, sa Doon sa seed grower. US seed grower. Seed grower. Ito nga to, isang pinitak na ito eh. Inanihan ko na 56. Oo. Yan mo to, hanggang dito. Pero sa 56. tingin nyo, mga ilang linggo pa bago mga 2 linggo? Bukas nga ako, ngayon sana din. Umulan, basang-basa lang, basa, nangyari basa, ano. basa. Basa. Wala. Pero sir, ang tansya nyo as the expert sa rice, kailan, tama ba? Pwede nang Pwede ito? nga na yung mga kasi yung iba, mga 85% na hinog na yun. Okay. Hindi lang, hinog na hinog dyan. Ito, mga kulang-kulang 2 di pa. Kasi, pero lahat yun, hinog na. Noon, hinog lahat yun. Hindi na even ang paghinog, gawa ng unang-una, hindi level ng lupa. At ang isa pa, tubig, sa tubig. Hindi, tubig kompleto na. Hindi, ibig ko sabihin, pagka hindi nabibiglang puno ang tubig. Totoo yun. Kaya I see. maaaring may tubig doon, pero dito unti pa. Kaya yung mga bagay na ganyan, yung hindi pantay, bigla ng tubig, at saka yung sabog na, sabi nga ni
farmer Kay ay Danny, hindi pantay ang fertility ng lupa niyan. Oh. Kasi hindi na niya nasasabugan ng abono eh. Ah. So, hindi niya napapantay Oh, ang I see. fertility level ng lupa. Oh. So maaaring dun sa banda roon, maganda. Aha. Ito, banda rito, kaya may border effect yan, kung tawagin. Tapos doon, mahina. Kumbaga, hindi pantay. Kasi ganun ang isang paraan pagka ikaw nagsasaka, dapat Opo. pinapantay mo ang tubo ng palay. Opo. Ay magagawa mo yun sa pag-sik ng abono. Oh. Para pinapantay. Totoo Kasi yan. kung example, halimbawa dito sa lugar na ito, mataba na. Doon mahina. So yun ang patatabaan mo para magpantay. Sir Dan, ibig mong sabihin, hindi ka talaga naglagay ng abono dito? Ni isang kutsara, wala akong lalagay. Kaya ganyan ang klase ng Ang inilagay lang niya ay dolomite. Pero sabi niya, ilang taon na yung dolomite? Wala pa. 5 hanggang 6. Kaya nga ako na naghahanap kada papunta ko doon. Wala nga raw silang stock na dolomite. May dala-dala si Sir Danny ngayon. So ibig sabihin noon, doon sa ma-share ko, Apo. ang ibig sabihin noon, matagal na siyang hindi naglalagay ng abono, or tsaka dolomite. Ibig sabihin, una, mataba ang lupa. Oo, Yun ang mataba number one. na. Yun ang Okay. number one na masasabi natin, mataba ang lupa. Pero kahit anong taba niyan, at ikaw ani ng ani, bababa ang taba niyan. Bababa rin. Ang kinakailangan mo ibalik yung taba ng Replenish. lupa. Yes, replenish. In that effect, kailangan mong mag-abono at maglagay uli ng dolomite. Ng dolomite. Kasi pwede mo rin pasuri ang baka umaasim na ang pero hindi pa rin, gawa ng kita mo Maganda pa rin. Oo, gawa ng hindi siya gumagamit kalimitan ng synthetic. Oo. Kaya hindi masyadong aasim ang lupa. Kasi nga ako, ang method ko ngayon, kasi buhat na matutunan ko, yung organic farming, siguro nasa mga 8 taon na ako hindi gumagamit ng fertilizer. Ng synthetic. synthetic. Maganda yung ganon. Gawa ng yung fertility ng lupa, lalo na ang yung tinatawag na asim, yung pH, na may maintain. Oo. At Na may maintain. Hindi yung maasim yung lupa. Ito nga, yung yung inani niya, pag hindi ko sinisilab yan, Yun. kinakalat ko yan. So, ginagawa ko rin organic patabayan. farming, organic farming. Organic farming siya. Oo. Binubulok niya yung yung jamming niyan. Yung straw ng palay, Pwede ba nating pasyalan ng gandun, sir, para makita Oo, natin pwede, okay lang, pwede. okay Sige lang. po, Sir Dan. Ito pinakamahina. Ito Ayan. isang to. Oo. Itong Sa malapit tingin dito. ko, mataas-taas ng konti to, hindi maabot ng tubig agad. Sa tingin ko, ito. At tingnan nyo sa pagdating ka sa kabila kaya, makita nyo ang... Sir, sino Ano kasama yan? mong nagtatanim dito? Meron akong inuupahan. May inuupahan ka. Pakiyawan nila yan. Oo. Ang papakayaw ko, 10,000 Oo. sa lahat ng yan. Hanggang doon ba sa kabila? Hanggang dyan lang? Oo, hanggang doon. Ayan, tingnan nyo ang kapal lang yan. Oo. Ayan ako. Kasi umulan kagabi, tayo lahat yung kahapon. Oo. Umulan, Sumapay. hindi kaya kakasi ang uwan. Kasi umina na ang straw niyan. Hindi, Kasi pahinog na. Hinog na. hindi kaya ang uwan yun. Humapay na Kasi sila. kailangan nung Mabigat ang uhay. Kailangan nung ma-harvest yan. Kailangan Bukas na, unahin ni Kuya, kakapisa na yan. unahin ni Sir Danny, yung mga higana. Kasi pagka hindi na yun, lalo't basa, tutubuan ng palay. Oo. Tutubo Magje-germinate. na. Magje-germinate. So kailan nyo ipapaharvest ito? Bukas o mag-umpisa. Ayun. Bukas. Pauuna yung dapa. Oo. So dapat ngayon talaga yung harvest, but malakas ang ulan kagabi, kaya humapay. hindi pwedeng i-harvest ng basa. Oo. Ito, ang ganda nito. Ayan. Ganda nito. Ganda rin. Kaya makikita mo dito, ba't doon, hinog na dito, hindi pa ayos. So yan ang pagkakaiba ng level ng fertility ng lupa. Makikita mo, mataba pa rito, doon pa hindi. Oo. Pwede rin natin sabihin na itong lugar na ito, kasi alam mo, yung sa nutrient ng palay, may tinatawag na NPK. Yes po. Ngayon,
yung posible na doon sa lugar na yon ay nahinog na, mataas ang phosphorus doon. Kasi ang isang gawain ng phosphorus para mabilis ang paghinog. So dito, mataas pa nitrogen. Dito naman nitrogen na mataas. Talo ng P. Kaya puro green na green pa rin. Green pa rin. Kaya imposible yun ang pwede nating i-conclude ngayon. Oh, I see. So, makikita mo doon ang ano. Kaya pagkakaiba ng makikita mo agad kung i-map up mo yung fertility level. Dito mas maganda pa ang ang tagal pa ng bago mainog. Doon hindi. Pero related din yan sa tubig. Kasi Sa baka tubig. ito napapagtubigan. Ito, medyo kasi, malalim dito. Napapagtubigan kumpara doon. Kasi pagka inalsan mo ng tubig, bibilis ang paghinog. I Ganon see. ang doon. Kaya pala, pag yung na po, sabi nila, a few weeks before mag-harvest, tanggal ang tubig. Dinedrain. Oh, I see. So, yun ang niyan. Yun ang nakikita kong dyan doon. Umiga. Umiga. So, sir, isang tingin mo palang alam mo na kagad. Mga... Oo, kasi pag tingin mo, pagka maberde dito, doon hindi. So, merong difference na fertility level. So, makikita mo. Kaya, kung ikaw ay magsasaka, alam din, mga mahusay magsasaka. Kasi sila lagi ang nasa bukid. Alam nila nangyayari. Gaya ni Sir Danny, alam niya yan, dito, pag mag-aabaw na siya, mas marami doon kumpara rito. Hinog na hinog agad dito, kita mo. Pero ang ganda ng uhay. Kita mo. Maganda yung uhay. Ganda ang uhay. Talaga, sir, bakit ganon? Sabi ni Sir Danny, 4-5 years na walang abono? Kaya ng halaman yun? Pwede. Kasi, ang sa iri, meron tinatawag doon na long-term cropping. Okay. Meron doon talaga na walang abono mula pa nung itanim. So, makikita mo na merong plat na maganda pa ani. Kahit walang abono. Pero, hindi ko alam na gaano katagal, ilang taon. Pero ito, 4 na taon niya hindi... ibig sabihin noon, yung fertility level niya, na-maintain pa. Na-maintain kasi hindi siya gumagamit ng inorganic eh. Yung mga urea, kung hindi siya gumagamit noon. Kaya, na-maintain pa niya. At yung dolomite, yun na nagme-maintain ng ng pH level ng lupa. Umi-epekto pa rin yun. Ibig sabihin. Umi-epekto pa rin. So, na-maintain pa niya ang pH level ng lupa. Kaya kung na-maintain mo, yung mga nutrients sa sige pa rin. Sir, pa rin. Explain lang natin sa audience natin, ano ba ang ginagawa ng dolomite? Okay. At bakit nami-maintain niya yung pH? Mai-share ko ito. Yes, sir. Kompleto si sir ng ng reference. Ito yung dolomite handout na Maricheck. Kay Sir Danny to? Kay Sir Danny, of course, kay Sir Danny, ayan, Maricheck. Ngayon, yan ang kanyang handout. Mapupunan nyo na ito, hango ito sa librong fertility, properties of soils ni Brady. Na ibig sabihin, yung pH versus dami ng nutrients sa lupa. Mapupunan natin na pagka pH 6 to 6.5, yes po, ang lahat ng element ay maximum ang availability. Ibig sabihin, doon sa pH na yon, available ang lupa, ang nutrients sa lupa na makukuha ng halaman. Okay. So, ang dolomite, nagme-maintain yan. Nime-maintain niya. Gawa ng calcium. Number 1, calcium. Kasi nire-replenish niya. Kasi pag maraming hydrogen ions sa lupa, mababa pH. Okay. Ibig sabihin, maraming aluminum ion. Yan ang metallic ions na nagpapababa ng pH. Okay. So, acidic. Ang ginagawa ng calcium, pinapalitan yung mga ion and aluminum ion. Ang calcium ion. So, tumataas ang pH. Oh. Kaya yun, nagiging available ang mga ibang element. Ibig sabihin,
kung tama ang pH, lahat ng nutrients sa lupa, All ma-absorb ng available. halaman. Yes, available. Available siya. Considering other factors like tubig, everything normal. Okay. Walang ibang limitation. Ma-absorb. Mhm. Yun ang ginagawa ng dolomite. Mhm. Kaya kalimitan ay yung napaka-aasim na lupa. Siyempre, lalagyan mo sa pag-aararo, sir, pag-aararo lalagyan mo na. Pag-aararo siya naglalagay ng dolomite. Kasi yan dapat maihalo ng todo sa lupa. Paano, sir? Dolomite. Yung unang araro, pangalawang araro? Unang araro. Unang araro. Paano ang paglagay ng dolomite? Sabog? Broadcast. Binobroadcast mo? Broadcast, oo. So sa isang hektarya, gaano kadaming dolomite? Well, ang rule dyan, depende sa asim ng lupa. Pero normally, okay. gaano ang inyong nailalagay dyan? 10. Yun. 10 10 sako. 10 sako. Ilang kilo ang isang sako? 50. 50. Di 500. 500 kilos. 500 kilos. 10 sako sa 0.7 hectare. 0.7, 0.7. Ayun, pwede mo na sabihin. 0.7, 10 sacks sa first plowing. First plowing First pala. plowing. Kasi yan, para bigyan ng daan yung reaction sa soil. Mhm. Kasi ihaharo mo pa yan. Sir, yung dolomite ay parang lime po siya, no? Oh, it's actually lime. It's actually lime. Oh. So, Pero ang may nakalagay, magnesium. purpose of nilagyan lang ng lime, magnesium. dolomite. 18% Ayan. Nilagyan lang ng magnesium. Pero actually, ang base niyan, calcium carbonate, Oh, I which see. is lime. Calcium carbonate is lime. Oo. Tapos nilagyan Nilagyan ng ng magnesium. Magnesium. Na ginawa Meron na siyang na ang term niya dolomite. Naging term niya dolomite ngayon Oh, I see. with magnesium. With magnesium. Yes, sir. Ano naman pong ginagawa ng magnesium? Ang magnesium unang-una kailangan niya sa chlorophyll. Ang chlorophyll, alam mo naman. Kaya papanatili ng berde. Ayun, Ng tingnan mo, halaman. chlorophyll. I Ibig see. sabihin, kailangan niyan sa manufacture ng pagkain ng halaman. Oh, I see. Photosynthesis, kung Oh, I tawagin. see. Kailangan niyang magnesium ng chlorophyll. Yung magiging berde. Ang isang masasabi ko, Yes, sir. dolomite, Mm. napakaganda sa pagparehas ng lupa. Talagang ang lupa natin ay nagiging malabo. Mm. At saka ang isa pa, kapag dolomite ang ginamit, makikita natin na ang ating mga halaman, wala tayong makikita yung mga puti, yung mga na panay ng iyon ang nagbibigay ng pagkain ng sa ating sa aking halaman. Ibig sabihin ni Sir Farmer, ang dolomite ay isa rin sa naibibigyan ng dolomite resistance sa diseases. Oh, Sapagkat totoo yan. hindi na naranasan na magkaroon ng serious Mm. disease. Kaya yan, hanggang ngayon, wala akong nakikitang either Kulyapis. yung virus disease o yung disease na kinakain ng hindi siya, may protection gawa ng calcium, magnesium. Yung may protection din sa pest and diseases. Peste at saka yung tingnan ito, wala yung tinatawag na tatay, hopperbarn. Wala kang makikita. O tunggro. Walang Wala rin tongro. Walang bacterial wilt, wala din. Isa Bacterial pa, wilt. ang dolomite, kapag sinabugan mo ang linang mo ng dolomite, number 1 sa kuhol, naalis ang kuhol. Yun. Wala rin kuhol. Naalis ang kuhol talaga. Ang obserbasyon Oo. ni Sir Danny yun. Gawa ng, kung tutusin mang kuhol, napakatindi ng peste yan. Oo. At saka pa, ang kagandahan noon, kapag sinabog mo, yung kuhol na nalabas dyan, pwede pa rin kainin. Oo. Yun doon sa sinabi ni Sir Danny na Opo.
na nagiging mayabo ang lupa, gusto ko lang i-share na kasi calcium and magnesium, katulad din yan ng mga organic fertilizer na kokodas. Pagka ilagay mo na ilagay, yung pagka putik niya, o clay, sobrang clay, na nagiging buhag-hag ang lupa. Kaya gawa ng nababago ang structure ng lupa. Okay. Pero hindi ang texture. Ang structure ang Structure babago. lang. Oo, ang structure lang. Kaya nagiging buhagag. Kaya pagka ikaw ay merong sobrang putik, yung clayy na lupa, na yung ginagawang palayan, Oo. at gusto mo magtanim ng upland crops, like sitaw, pagkatapos, hindi mo magagawang araruhin niya, gawa ng napakapagkit. Kung iyong magtatanim ka ng gulay, halimbawa ay sili o kamatis o sitaw, dahil sa sobrang putik, hindi mo magagawang maararo agad yan. Kaya kinakailangan mo ang kokodas para humalo sa lupa, maging iba ang structure ng lupa. Nag-amendments ka na. Gaya sa, halimbawa, sa Bulacan, Opo. sobrang maraming pagkit na lupa, area. Nagpapakuan sila, mapupuna mo, binubutas nila yung, may gumagawa sila ng hole. At nilalagyan nila ng kokodas o kung ano man. Saka sila magtatanim. Pero kung pure na putek, mahirapan bumaba ang ugat ng pakuan. Yun malambot ang ugat ng pakuan. Di katulad palay. I see. Ang palay, dry and wet. Pwede. So, ang kailan nyo uli pwede tatamnan ito pagka ano? Gaya ko nga to. Kasi ang panagulan, sinasala ko, gagawin kong pagka nito, sasakahin ko na uli. Okay. Ano sakahin itatanim na nyo? ulit. Hindi Palay din. Palay din. Sapal kasi, hindi ako naghahalaman kasi Ang iba? Okay. kahit ano itanim ko dito na halaman, ang kalaban ay alikabok. By the way, saang lugar pa po pala ito? Banay-Banay. ano pong lugar? Barangay Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. Kabuyao, Laguna. May palayan pala dito sa Kabuyao. Oo. Pero parang ikaw na lang. Hindi, malasa daw sa Silangan, meron pa. Siguro almost 200 hectares. Sa Silangan, Pero dito sa lugar mo, ikaw na lang. Oo, dito sa Banay. Malaki pa pala yung palayan dito. Okay, tuloy po natin. Bakit, sir, sabi mo kanina, palay lang lagi ang tinatanim mo dito? Kasi, sa aming sinalo, buti nung wala pang nadaang malalaking sasakyan dito, nung ang mga nadaan dito ay tricycle lang, yun, naalaman ko. Pero ngayon, nung dumami ang sasakyan, malalaki, hindi ko na tinatawa, kasi kalimitan, pag alikabukan, ang meron kong kalaban ay alikabok. Kapag ang halaman ay lagyan ng alikabok ang ibabaw ng hindi na siya makapag-produkto ng kanyang pagkain. Gawa na nasasara ng alikabok ang dahon niya. Ang nangyayari, tumitingala. Ang palay? Sa palay, kahit alikabukan yan, kasi mahaba ang kanyang shoot. Saka may tubig. May tubig pa, nakakapatuloy siya. Sir, ano pong explanation doon? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.